Good morning po sa ating lahat. Ayan. Pakibati po muna natin ng bawat isa ng magandang umaga. Ayan po. So, sabi nga, ang Diyos ay mabuti kahit kailan, palagi. So, ita-translate po ng English, God is good and all the time, God is good. Because God is in control, di po ba? Siya ang lahat. Kahit anong nangyayari sa paligid, mabuti ang Panginoon dahil ang lahat ng yan ay may purpose. So, sa ating po panimula, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama, napakabuti mo sa amin. Dahil narito kami sa iyong banal na tahanan, nagkakatipon upang ikaw ay papurihan, pasalamatan sa kadakilaan at katapatan mo sa amin. Salamat po Panginoon sa buong isang linggo na kami ay iyong sinamahan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat Panginoon sa katagumpayan. Salamat sa mga pagpapalang na aming natanggap dahil ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. Kaya't patuloy din kami Panginoon humihingi ng tawad sa lahat din po ng aming mga nagawang pagkakasala, sinasadya man ito o hindi. Patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa iyong kabanalan. Patawarin at linisin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na dugo na siyang dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ibinuwis mo ang iyong pag-ibig sa amin at ang buhay upang kami ay patuloy na makatanggap ng kaligtasan. Kaya, Panginoon, linisin mo ang aming mga puso na sa araw na ito, ikaw lamang ang maging laman at maging sentro ng panambahan ito. Ang isipan namin, Panginoon, ay patuloy na maging nakatuon sa pagsamba na alay namin sa iyo. Buong puso, lakas, isip, na kami ay magpupuri, aawit, sasayaw, at patuloy din, Panginoon, ihanda mo aming mga puso at isipan na maging bukas sa pagtanggap ng iyong salita. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy din po namin dinadalangin na siyang makasama namin at maranasan namin ang presensya mo habang kami, Panginoon, ay nag-aalay ng oras at patuloy, Panginoon, dinadalangin namin ang anumang gawa ng kaaway hindi magtatagumpay dahil ikaw ang Diyos na siyang aming luluwalhatiin. Ang pangalan ng Jesus ay higit na makapangyarihan sa anumang Panginoon. And Lord, dadalangin din po namin ang aming mga kapatiran na pag-ako rito, ikaw po ang mag-ingat sa kanila at sa mga kapatiran namin na hindi namin sila makakasama dito, Panginoon, sa panambahan ito. Dalangin namin ikaw pa rin po ang patuloy nakakatagpo sa kanila. Lord, maraming salamat dahil ang pagkakataon at ibinigay mo sa amin upang patuloy na ilalangin ka, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Alay namin ang gawain ito. At patuloy kami sama-sama magpupuri at iluwalhatiin ang natatangi mong pangalan. Patuloy na dinadalangin sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Magandang umaga po muli. Hey po, good morning po sa ating lahat. Thank you po sa patuloy natin Panginoon. Ay, nakaso pa. Thank you po sa ating muli ang ating Panginoon. Amen po, dito po po. Palakpakan natin natin Panginoon. Hallelujah. Amen po.
Panginoon, kayo ang binigay ng kasiyahan sa aming puso, Panginoon. Binigay ng joy, Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayon, magtutuloy kami sa inyo ng aming kagalakan, kasiyahan, Panginoon. Hallelujah. Dumarating ko naman sa buhay namin. Nasisira yung kalooban namin, Panginoon.
make yourself raising up the broken to Kung ikaw bumukas sa aming buhay, fill us with your Holy Spirit. Church, sing to our God. Raising up the broken to life.
Panginoon, di po ba? Lalo talagang, sabi nga wala tayong ibang gagawin kundi surrender lahat sa Panginoon. Amen? So, pati po ang buhay ng mga bata na kasama natin, isusurrender po natin sa Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos ang tutulong nila, ang katulong nila at kasama nila. Mula ngayon, sabi nga hayaan natin ang mga bata ay ilapit. So tayo po ngayon ay mananalangin para sa mga bata. So nasa kids room, higit na may magagawa ang Panginoon sa buhay nila. Ayan. So, wala na po ba? Pero nga ang batang naiwan doon sa loob. Ayan. So, sige po. Kami po wala dito ay itaas po natin ang buhay ng mga batang ito sa Panginoon. Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat dahil ang mga batang ito ay lalaki at magkakaroon ng banal na takot sa iyo. Panginoon, salamat dahil sa pagkakataon ito, muli kami ay binigyan mo rin ng pagkakataon sa kanilang mga buhay na sila ay aming itaas sa iyo. Sa kabila ng mga murang isipan nila, Lord, may mga magulang, may mga guardian, kasama na rin po kami, Panginoon, natutulong sa kanila, gumabay sa tunay na kaparaanan na nagmumula sa iyong banal na salita. Ang dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng dalisay na puso, totoong pananampalataya at pagkakakilala sa iyo, sa pagsama mo sa kanila sa isang bahay ito, Panginoon. Dalangin namin na ang lahat ng kanilang mga napapakinggan, napapanood habang kami ay nagsi-Sunday school, Lord, dinadalangin namin na tumingo ito sa kanilang mga kaisipan upang hindi ito maagaw na anumang masamang epekto ng sanlibutan na maaring makaagaw ng kanilang mga na papaniwalaan, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siya makakagawa nito. Kaya ngayon pa lamang, Ama, dinadalangin namin na ang kanilang mga pamilya ay patuloy, Panginoon, na makakilala sa iyo bilang kanilang sariling tagapagligtas upang sa pagpapalaki ng mga buhay ng mga batang ito, hindi kami mababagabag dahil ikaw ang Diyos na sa kanilang gagawin. Sa labas at sa loob ng kanilang tahanan, ikaw pa rin ang Diyos na sila ang kanyang makakasama. Muli, Panginoon, maraming salamat. Maging sa mga bata rin po na hindi namin nakasama ngayon, ikaw po ang Diyos na mag-iingat at magpupuno sa buhay ng mga bata na dakila ka, na magiging kasama nila mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat na ito ay aming dinadalangin sa makapangyarihang Diyos na sa kanilang buhay. Amen. Maraming salamat. So, ngayon naman po, tayo po ay dadako sa tithes and offering. Lahat po tayo nagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. So, tayo po ay dadako sa pagkakaloob. Higit sa lahat, sabi nga po, ang pagkakaloob ay nagmumula po sa ating mga puso. Ito ba? Pero ikakaloob po natin galing po sa mga bulsa at sa mga wallet natin. Amen? Pero bago po yan mapuno sa bulsa natin at sa mga wallet natin at ilalabas natin, binigay na po ng Panginoon yan. Amen? Pinuno na po tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? Kaya po tayo nagkakatipon dito upang ibigay natin ang nararapat sa Panginoon. Amen po ba? So, we cannot love without giving. So, we can love without pwede po tayo magmahal na hindi nagbibigay. Di po ba? Pero ang Panginoon po, noon pa man nagbili na siya. Bakit po nasabi na pwede po tayo magmahal na hindi nagbibigay? Kasi po, mapandaya po ang mundo. Di po ba aagawin ng kaaway yung dapat natin ibigay sa Panginoon. So yun po, yung pagmamahal na nagpupunwari. Pero ang Panginoon po, hindi po nagpunwari noon pa man. Kaya, ano man po yung ibibigay natin sa Panginoon, alam natin na mula yan sa puso natin. Dahil ang Panginoon nasa puso natin, ibibigay po natin ang nararapat para sa Kanya. Amen po ba? At bago po natin ibigay yan, idalangin po muna natin sa Panginoon ang bawat kaloob na ating malilito. Tayo po ako sa panalangin. Diyos namin mapagpala sa lahat. Muli kami ay nagpapasalamat dahil kami ay nagiging kabahagi ng pagkakaloob ng mga ikapo na nararapat namin ibigay sa iyo, mga kaloob
nararapat din po namin ibigay sa iyo dahil ang lahat ng ito ay nagmula ng noon po ito sa iyo. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga trabaho na meron kami, sa mga negosyo na ipinagkatiwala mo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na maging ang kaloob ng mga tao na naging instrumento upang maibigay namin ang bahagi ng pagkakaloob. Pagpalain mo po sila at patuloy mo rin po kaming bigyan ng pusong may kagalakan na magkakaloob ng tapat ayon po sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, dinadalangin din po namin na ang maglilikom ng mga kaloob na ito patuloy na magamit sa ikalalago ng mga gawain sa iyong bahay-sambahan at sa mga bayaning Panginoon na maging mabuti kaming katiwala sa mga pinagkatiwala ng financial sa amin. Lord, maraming salamat po. Tulungan mo kami na mapuno ang aming puso't isipan na magalak na lagi namin iisipin na ang lahat ng bagay na pumula sa iyo at maraming ibigay po namin ang nararapat din po para sa iyo. Ito po ay nangyayari at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo po ay makapagkaloob na. At para naman po sa mga announcement, yun. So, meron po tayong email. Pwede po kayong email account, pwede po kayong mag-send doon. So, andyan po nakapost, any suggestion, prayer request, any comments, or appreciation po. Open po yan sa lahat. So, ito po, Patems Evangelical Church, ang ating Gmail. I-visit niyo po yan. Marami po kayong mababasa doon na mga kapag-encourage po sa bawat isa. And then, ating pong Facebook page, PEC, Patems Evangelical Church. Patuloy po na may mga gawain po tayo dito sa church, katulad po ng ating youth fellowship. Yun po, meron po tayong self-groupings after po ng ating worship service. At sa mga bata naman po, meron po tayong kids room dyan. So, huwag po kayo mag-alala kung may mga bata po kayo gusto isama. Meron po tayong tinatawag na aquarium. Kids room po. So, meron po nag-handle dyan. So, ano pa po ba yung ating mga activities? Meron po tayong Thanksgiving. I-schedule na po natin yan. So, ipag-pray po natin na ang lahat po ay makapagpapahayag ng papurit pasasalamat. Katulad po ng last Sunday of the 2024 yata yun. Nakakatuwa po na namomotivate po ang bawat isa, nakaka-encourage po ang bawat isa na marinig yung bawat papurit pasasalamat kung paano pinagtagumpay ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. So, nakakagala po na marinig po natin ulit ang bawat isa na nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon. Katulad po ng birthday, isa po yung bahagi na may pagkakataon na patuloy na maranasan yung katagumpayan sa taon na idadagdag sa kanila. Sila po ay nag-celebrate ng birthday from January 12 to 18. Happy birthday! Yan! Si Sister Chona Ponce, January 14. Advance happy birthday! Si Gina Lalaguna, James Gamboa, January 16, Jasmine Ponce, Tristan Bernardo, January 18, Daniela Samiana. At po, yan, sa mga hindi po na nababate or hindi po na post yung inyong birthday, paki-update lang po kami. Okay? Sa page po natin, i-update niyo po. Huwag po kayong mahiya. Ipag-pray po natin na mabati po kayo at sa may mga prayer request po kayo. Meron din po tayong box dun sa labas, sa ibabaw po ng ng aircon. Pwede niyo pong ihulog doon yung inyong mga request. So, salamat sa Panginoon dahil may pagkakataon tayo muli na makapakinig din ng mensahe na dadalhin sa atin ng ating Pastor Romy. So, bago po tayo dumako sa mensahe, atin po muna ipanalangin ang ating pastor na siya magdadala ng mensahe para sa atin. Po, Diyos namin namang magpala sa lahat. Kami nagpupulit kapasalamat sa buhay ng aming pastor na muli mong dinadala sa amin upang maging kapunuan ng aming
pakikinig ng iyong mensahe at magiging gabay din po namin ito sa aming buhay habang kami Panginoon ay naririto. Dalangin namin Ama ng iyong kapangyarihan siyang pumilos sa kanyang mga labi, sa kanyang puso, Panginoon, at umapaw ng presensya mo. At ikaw lang ang may tataas sa kanyang buhay. At sa aming Panginoon na makakapakinig, dalangin namin na maging instrumento ito na mapuno kami, Panginoon, ng kagalakan na magagawa namin ito sa tulong ng iyong gawin na Espiritu. Muli, Panginoon, ang gawa ng kaaway, kaya aming itinataboy upang hindi masayang ang oras na nilalaan namin at ang mensahe na nais mong ituro sa amin. Ngayon pa lamang sa pangalan ni Jesus, amin itong tinataboy. Naalis namin ang anumang gawa ng kaaway at itinataboy ng lubusan sa pangalan ni Jesus. Ito'y aming dinadalangin. Amen. Amen. Good morning po. Sino po naniniwala rito na mahalaga po na maliwan ating paningin, yung ating vision? Yan. Kasi napakalaking bagay po pag maliwanag yung ating vision. Tama ba? Ewan ko na, kung may napapansin kayo, pag tumakay din sa C5, meron nakalagay dyan na sa calculator na malaki tungkol sa vision. Kasi yung vision na yung sinasabi ko, is yung may nakalagay doon, ewan ko na kung napanood din yung misa. Nagpatato siya sa likod, ang pinapalagay niya, dapat is bandong, pero dahil malabo yung nagtatato, ang nailagay ay bebang. No? Ano siya? Babae siya. So, again, hindi ko po pinopromote na magpatato tayo. Ang sinasabi ko po is yung tungkol po sa vision. No? Sabi, pag wala tayong vision, mapapahawak tayo. Subukan mo maglakad ka dyan na wala kang, subukan mo na kung kit ka, maglakad ka dyan. Siguro baka wala pang, hindi ka pa nakakahambang o wala ka pang gaano katagal. Di ba, magmula doon sa pinto, walang ganyan sa ano. Malamang madadapa ka. So, delikado pag wala kang vision. Pero teka, ano bang klaseng vision yung pag-uusapan natin sa gabi ko? Sa umaga ito. Kasi ano po, tatawahin na po natin, babalikan po natin, tinatawag natin core values natin ng magiging isang mananampalataya o disipulo ni Lord. Kasi kapag disipulo ka ni Lord, dapat maliwanag ang vision sa'yo. Kasi kapag hindi maliwanag ang vision sa'yo, baka ibang klase, iba ang gagawin mo, maliban mo sa inuutos ng Lord. No? Baka namaya, imbis na vision, mapunta ka sa bisyo. No? Nawala yung end, issue ka na punta. Kaya tingnan natin ang maliwanag. Titingnan natin, tutunghayan natin ng mabuti. No? Sabi nga, bigyan ko po kayo ng isang sinasabi ko ng isa sa mga ibig sabihin ng vision, tingnan natin. Sabi yan, an experience of seeing someone or something in a dream, in trance, or a supernatural apparition. So, ibig sabihin ng vision, kung pwede pala na ikaw ay natutulog, o ikaw ay biglang nakaupo dyan, biglang makakakita ka ng vision. No? Bakit po? Tingnan natin, ano ba yung magagawa ng vision sa atin? Pero dapat tayo magpatuloy, tayo muna pumikit, tayo manalangin. Lord, ang inyong mga salita ay makapangyarihan. Napakahalaga po na makita, ma-realize namin ang kahalagahan ng tinasawag po na vision. Alam po namin sa sarili namin kaulungan at kaalaman, hindi po namin kaya unawain ito. Pero salamat, dahil sa pamamagitan po ng iyong salita, mabivisualize, mabivision po namin kung ano yung gusto mong ipakita po sa amin. Salamat Panginoon sa tulong po ng iyong Santong Espiritu. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Sabi po ito sa Joel 2:28, tingnan po natin. Pagkatapos ito, ipagkakalaw ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. By the way, ang pagkakalaw po ng Espiritu Santo is yung mga taong naniniwala kay Kristo. So kapag tinanggap natin si Lord, hindi po pwede na hindi tayo mapuspos ng Espiritu Santo. At pag tayo mapuspos ng Espiritu Santo, meron something na mangyayari. Isa naman po rito, yung pagkakaroon tayo ng tinatawag na vision o pangarap o yung tinatawag na supernatural apparition. Bakit po?
Bakit kailangan makita natin itong mga bagay na ito maging maliwanag sa atin? Tingnan po natin. Letter A, para maihayag ang mensahe. May gustong sabihin sa atin si Lord, gusto niyo maging maliwanag. Sabi niya, ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe, magkakaroon ng mga palaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. So kapag tayo pala ay talagang na kay Kristo o nasa ating Panginoon, maraming gustong sabihin sa atin ang ating Panginoon. Sino po rito? Yung totoo po, sino po sa inyo rito yung araw-araw nagbabasa ng Bible? Ayan, salamat po, hindi ko naman nakakita kung ilan kayo. Tingnan nyo ba? Pansinin po ninyo, kapag nagbabasa ka ng Bible, meron ka ba nag-visualize something? Yan ba nagbabasa ka? Paano may nakikita ka ng teka? Kaya kung maganda na bigyan mo natin ng pagpapahalaga, huwag tayong mag-aaral ng salita ng Diyos kung kasi namasabi lang na nagbasa o nag-devotion o nag-meditate. Pag sinabing meditation, tingnan natin mabuti ano ba yung inaano dun sa sinabi. Parang ganito. Sino ba nakapanood sa inyo ng Superbook? Superbook. Tingnan mo rin yung pag nanonood kayo ng Superbook. Hindi po maipapasa, hindi po may ilalagay doon sa tinatawag nating cartoon kung hindi maayos yung imagination nung nagbasa ng message na yun. Kaya nila na i-deliver ng gusto. Kasi, meron silang something na imagination. Of course, yung imagination na yun, sa tulong po ng Espiritu Santo. Ipapakita sa atin. So, kailangan makita po natin ang maliwanag ito. So, isang dahilan, kaya tayo nagkakaroon ng vision para maihayag yung mensahe. At ang mensahe po ng ating Panginoon ay nandito na po sa kanyang mga salita. Ang gagawin lang natin, mag-meditate tayo para makita natin ng gusto. Paano tayo ginagawa po natin yun? Nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kaya lang, parang ito sinasabi ito, huwag kang magkasya nandito lang. Kaya nga po malaking bagay, nag-take note tayo. Isinusulat natin. Para pagdating ng bahay, pwede natin balik-balikan. Bakit? Kasi ito po isang paraan para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang kanyang salita. Pangalawa, di ba, parang ayan ang mensahe. Pangalawa, para makinig tayo ng gusto sa mensahe. Kaya hinibigay yung vision. Tingnan po natin. Sa bilang 12:5-6. Ayan. Pwede mo makibasa? 1, 2, 3. Again, salamat po. Yan po ha. Sinabi ko, bagay ang sinabi mo nito, inaaway ni Miriam at ni Aaron si Moises. Inaaway nila kasi feeling nila, teka, bakit parang ikaw na yung naglo-lord sa amin? Parang ikaw na yung nangunguna sa amin. Tandaan ka natin, si Moses po ay mas bata siya doon sa kanyang mga kapatid. At meron po silang kaugalian, pag mas matanda yung kapatid mo, dapat ikaw ang susunod sa kanila. Pero ito baliktad. Baliktad. Bakit? Sinabi na nga ng Panginoon eh. Di ba? Ulit natin. Yung 5. Sabi ka na dito sa 5. Malagyan mo mali. 5. Kaya dyan, siya ay bumaba sa ilo ng haliging ulam at tumayo sa pintuan ng Tolgang Timanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Bakit pangitain? Kasi gusto ng Panginoon ay ipahayag yung kanyang mga salita in a way na very special. Sabihin nga po natin special. Kasi kapag ginagawa, pag pagkaraniwan lang, maniniwala ko. Kaya sabihin ng isang tao, sabihin ko kay Irene, sabihin ko kay Irene, sinabi ng Panginoon, ganito, dapat makinig ka sa akin. Pwede siguro maniwala siya dahil ako yung leader. Pero iba, pag yung Panginoon mismo ang nagsalita sa kanya. Tama ba? So, ang salita ng Diyos,
by the way, siyempre nasa panahon na po tayo na meron pong salita ng Diyos. Kasi delikado po medyo mag-ingat tayo, baka mamaya biglang sabihin ko, ano, may nagsabi ako, Irene, sabi gano'n ng Panginoon, makinig ka po, makinig ka sa akin. Mamaya sa loob ng bahay ninyo, pumarang ka doon sa pader, sabihin mo sa pader, talaga mo si Pastor, tinatawag at nangungusap sa akin. Paano kung baka biglang magsalita ka? No? Ano ang sinasabi ko po? Dapat mag-ingat tayo. Dapat lahat ng sasabihin manggagaling sa salita ng Diyos. Kasi delikado. Marami po kasi nagpo-profess ngayon na may mga sinasabi. Kaya lang, taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Halimbawa lang, nasample lang po ako. Alam niyo ba na may mga nagsasabi ngayon na hindi na lang natin kailangan yung ganitong gawain? Kasi tayo raw po ay ligtas na. So dahil ligtas ka na, alam na ni Lord ang lahat sa'yo. So hindi mo na kailangan yung ganito. Kaya yung isa yung nakausap ko niyo, sinabi ko sa kanya, hindi tanggalin na lang natin sa Hebrew yun. Alisin na natin sa Hebrew na hindi na kailangan yung ganitong pagtitipon. Kayo, imagine niyo, ano kaya, sa loob ng isang buwan, isang beses na tayo magkikita, ano kaya magiging pakiramdam po ninyo? Nasaan natin yung fellowship na sinasabi? Nasaan natin yung palakasan na sinasabi? Bukan po ninyo. Tapos kakanta ka, pwede naman Di ba nagawa nga po natin yan nung meron tayong tinatawag na pandemic. Nasa loob ka ng bahay niyo, doon ka magpapasalamat, doon ka kakanta. Pero pa sa totoo lang, talagang mo nakakaingalit kung nasa loob ka lang ng yung cellphone na naman. Tapos kakanta ka. Yung kinanta natin kanina, magagandang kinanta natin kanina, kakanta kang gano'n. Pero pag nasa bahay ka ninyo, parang mahihirapan ka. Tama? Magagawa mo ba yun naman, nagpupuri ka sa kanya, nagpiprito ka ng itlog? O kaya nandun ka, naliligo ka? Pwede naman. Kaya lang, sa totoo lang, nasa na yung essence na sinasabi na talagang nyam-namin mo. Parang hirap naman yun yung namin, nagising ka 9:30. Oh, I love you with the love of the... Parang hirap. Di ba parang hindi mo nararamdaman talaga yung tinatawag na essence, yung bakit ka nagpapasalamat, bakit ka nagpupuri. So sabi ka na dyan, nagpapakita ko sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Bakit kaya? Kasi gusto na noon, makita po natin nang maliwanag yung kanyang sinasabi. At meron pang isang halimbawa na tingnan po natin dito sa 1 Samuel 3:1-4. Sabi dito ito po yung si Eli, isa po ito sa mga tinatawag na mga leader nila galing sa pananampalataya. Tingnan po natin. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. At that time kasi bata pa si Samuel. So parang tinatawag natin, nasa discipleship siya. No? At that time. Nang panahon niya, bihira na magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang pangitain galing sa kanya. Kasi po, ang background po niyan, yung mga anak ni Eli, inabuso yung kanilang posisyon. Tandaan po natin kahit na leader ka ng church, kahit na anong posisyon mo sa loob ng church, pag hindi mo ginawa yung tama, magugulat ka, hindi na mangungusap sa iyo ang ating Panginoon. Verse 2, malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo, kung saan naroon din ang kapal ng tripal. Bago magmadaling araw ay may sintibak inawan sa sanktuaryo. Kasi during those times, yung mga manggagawa ng Lord nandun sa loob ng simbahan kung sila natutulog. No? Siya tinawag ni Yahweh, si Samuel. Samuel, narito po ako sa kanya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na ulit. Nagbalik na siya sa kanyang higaan. Subalit, tinawag siya muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya, lumapit muna kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. So hindi pa nalalaman kasi ni Samuel na sinunod pa rin tumatawag sa kanya. Ito, kaya kailangan tingnan po natin mabuti ito. Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh. Pwede pala yun, nagsaserve ka ng pangalan kay Lord, hindi mo pala mo sa kilala si Lord. Pero ginagamit ka na ng Lord. Kaya tayo tingnan po natin. Baka mamaya nagsisipa tayo nito, hindi pa talaga natin kilala si Lord. Kaya ko salamat po kay kapatid na doon,
may times na meron tayong tinatawag na doctrinal, pinapakilala niya talaga ng gusto yung si Lord. Kasi baka mamaya, 5 taon kayo pala rito, pag tinanong, sino si Lord sa'yo? Eh, yun nasa Bible. Sino si Lord sa'yo? Eh, yung basa yun, binabasa yun, tuwing Pasko, pinapakala, tapos magbibigayan tayo ng regalo, yun si Lord. Teka, hanggang pa lang ba pagkakilala mo kay Lord? Kapag kilala mo siya, at tinanggap mo siya bilang sarili Panginoon, at tagapagligtas. Kasi ang babaw naman, kung magpagkakilala mo lang, kaya nag-celebrate tayo tuwing Christmas eh. Diba saya-saya natin? Pero pagkatapos na, masaya ka pa rin ba? O kaya ngayon, kaya kalimay, bakit? Naubos ko lahat ng pera ko sila sa gastos. O ganun ba yun? Dapat alam natin ang gusto. Kaya malaking bagay. No? Malaking bagay yung ginagawa natin pag-aaral. Tingnan pa natin. Sa ito pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli, sinabi, narinig ko po tinatawag ninyo ako. Sa pagkakataon yun, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Tingnan nyo, kahit yung leader na si Eli, hindi niya naiintindihan. Tingnan nyo ha, kaya pala ito sinasabi ito, malaking bagay, kahit hindi dito, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan mo. Bakit? Kasi hindi lahat na ititaker dito. Malaking bagay na ikaw mismo, meron kang meditation. Kaya naman inutos eh. Mag-meditate tayo ng Word of God, dahil huwag tayong magkasya ng dito lang. Baka mamaya, dito ka lang, mawawala yan. Tapos hindi ka pa nag-take no. Hindi ka pa nag-ano sa cellphone mo. By the way, binigyan mo tayo ng cellphone, hindi gawin parang laruan lang. Kasi kung minsan nakalungkot mo, totoo mo ito. Nasa loob ka ng church, ang ginagawa mo, hindi ka naman nag-TikTok, naglalaro ka ng cellphone. O, sana walang gano'n sa atin. Pero meron na. Meron may nakita eh. During service, imbis na makinig, imbis na mag-take note, ibang tinitake note, NL. Pero mabuti na lang, mabuksan yung isipan natin na hindi tayo nagpunta sa loob ng church para kung ano lang yung gawin natin. Kaya tayo nandito, gusto natin matuto at makilala pa si Lord. Tama ba? Pakisabi sa katabi mo, yun talaga ang dahilan. Yun talaga ang dahilan. Hindi parang nag-asig na, kasi iba, bakit ka pumunta sa simbahan? Parang mabasbasan. Ha? Mabasbasan lang? Totoo naman mabasbasan. Pero hindi yun ang main. Ang main talaga, paalala natin makilala si Lord. Kasi pag nakilala mo si Lord, mahihiya kang di magpuri sa Kanya. Mahihiya kang hindi ka umatin yung prayer, yung ano natin, yung praise and worship. Mahihiya ka. Bakit? Kasi yun yung paraan. Isa sa mga paraan para sabihin kay Lord, Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Buti na lang, kilala kita. Buti na lang ikaw ang aking Diyos. Buti na lang, ikaw yung nagpapalakas sa akin. So sa madaling sabi, malaking bagay yung nag-aaral tayo talaga nagme-meditate ng kanyang salita. Sabihin mo sa katabi mo, kaya maaga ka dapat. No? Sa pagkakataon yung naunawa ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga ka muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod at muli niyang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, makikinig ang inyong lingkod. Tatanungin ko lang po kayo. Dumating po ba yung time minsan sa inyong buhay na hindi kayo makatulog? Meron ba sa inyo rito? Yung biglang nagising kayo, alas 2 ng madaling araw, alas 6 ng madaling araw. May dumating po ba sa inyo na gano'n? Tapos kahit na anong gawin mo, hindi ka makatulog ulit. Kaya yung iba umiinom ng gatas para makatulog daw ng gusto. Wala kang masama. Okay lang yung gatas. Huwag lang. No? Kasi meron iba, hindi makatulog. O, buksan mo na yung isa. Ta! Pagbukas mo niya, tsa! O, pag inom mo, tulog. Pero teka, meron tayo ng sunod kung minsan kung bakit hindi ka makatulog. Sabihin mo sa katabi mo, merong dahilan sunod. Merong dahilan sunod. Ano kaya yun? Alam niyo po isa dito? Yung kagaya mo rito kay Samuel. May sinasabi niya pala sa ang Lord. Kaya sinabi ni Samuel, magsalita kayo, makikinig ang inyong lingkod. Kaya pag sa madaling araw, o bigla kong nagising sa alangaling oras,
Dapat ang maging ano po natin Lord, meron kang sasabihin. No? Lord, ano po ba yung gusto niyo sabihin? Ano po yung gusto niyo gawin? Alam niyo po, pag ganyan yung attitude natin, huwag po kayo matakot, baka sabihin mo, baka bigla sabihin mo, ako yung makamang salita. Ano pinatatakot mo? Baka bigla ka sabihin kasi, halimbawa, sabihin sa'yo, Asya, makikinig ka sa akin, mamayang hapon, hindi ka makakauwi agad kasi kung saan ka pumunta. Sample lang po yun, ha? Pero hindi ko ganun po sabihin. Baka antayin nyo yun. Ang hindi mo sabihin, dapat, kapag mayroong ganun na nangyari, maging aware ka. Ano ibig sabihin? Pwede ka makipag-usap kay Lord. Tanongin mo si Lord. Tanongin mo si Lord. Kung ba siya, lahat ang nangyari sa iyo, tungkol ka, hindi ka pa, kaya yung nangyari kay Samuel. Di ba? Ano nangyari? Yung bandang huli, dahil nalaman niya, paano kaya ganito? Sinasabi ko po sa itong bagay nito, kasi baka mamaya, tinatawag ka na ninyo para maglingkod sa kanya, ang tigas pa ng ulo mo. Sabi mo nga sa katay mo, huwag matigas. Huwag matigas ang ulo mo. Ilang araw ka lang hindi makatulog ng ganyang oras, may gusto ka lang sabihin sa isilog, hindi mo pa alam. Paano gaya ni Samuel? Hindi makatulog. Bakit hindi makatulog? May gusto sabihin si Lord. Alam niyo ba sa lahat ng pagkakataon pwede tayong kausapin natin? At isa na ito kumisan yung pagtulog natin. So, ano nangyari? Kaya nga po pag-aaral ginagawa natin ito, pwede mamulat sa atin sa katotohanan. Baka mamaya tinatawag ka na pala ni Lord. May gustong ipagawa sa si Lord, hindi mo na iintindihan. Malaking bagay na maging sensitive po tayo sa galaw po ng Espiritu Santo. No? Hindi ka naman nagpuya. Ay, ibig sabihin hindi ka naman uminom ng maraming kape. Bakit hindi ka makatulog? Ano kayang dahilan? Pero yung dahilan, ano sabi ni Samuel? Si Yahweh naman kay Samuel at muli kong tinawag, Samuel, Samuel. Sabi ko si Samuel, magsalita mo kayo, makikinig ang inyong lingkod. So, ibig sabihin, pag mayroong pagkakataon na nangungusap na sa atin, maging aware tayo. Again, palagi ko sinasabi ito. Kaya tayo binigyan ng dalawang pena para makinig tayo. Ano sabi sa verse 11? Sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal, at may gagawin akong kakinakilabot na bagay sa Israel, lahat ng mga kamalita nito'y mabibigla. Pagdating ng araw na yung gagawin kong lahat ng sinabi ko, lahat ng sa bayan ni mula sa umpisa hanggang katapusan. Teka mali. Bakit sinabi ito? Kasi, kagaya sinabi ko po, si Eli, na isang leader ng church, hindi po niya nasubaybayan ang kanyang mga anak. Pagdating ng araw na yung gagawin ko lahat ng sinabi ko laban sa sambayanan ni Eli, mula sa umpisa hanggang katapusan, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong panunusan ng kanyang sambayan, sapagkat hinayaan na pastanganin ako ng kanyang mga anak, hindi man lang niya pinahinto ang mga ito. Mga bata, kabataan, nandito kayo. Nandito yung tatay at nanay ninyo, maaaring leader ng church, o maaaring pasabot ng church. Alam niyo ba kung bakit, kasama po ba, alam niyo ba kung bakit palagi namin kayong kinukulit na palagi dapat nasa church kayo? Isa po yan sa dahilan. Mga bata, nakikinig kayo ngayon. Nandito yung mga magulang ninyo. Dapat malagay sa isip natin, kaya kayo kinukulit ng tatay at nanay ninyo. Maaaring ng lola at lola ninyo. Kasi ayaw namin, kasama po ba, ayaw namin mapahamak kayo. Ano sabi dyan? Dahil dito susunod kung hindi mapapawi ang anumang handog ang kalapas ng anong ginawa ng sambahayan na ni Eli. Tandaan po natin, baka mamaya, may ginagawa na pala tayo ng kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Mga tatay at nanay, malaki po yung tungkulin natin. Kapag yung mga anak natin o yung apo natin, hindi natin nadala talaga sa Panginoon, nakakalungkot po. Ako po, personal ko po malulungkot ako pag yung apo ko o yung anak ko, naghirap dahil hindi ko sinaway doon sa ginawa nilang mali. Kaya tayo pong mga magulang na nandito, sinasabi natin na talaga nandito tayo,
responsibilidad po natin na sabihan natin yung mga anak natin. Of course, pag hindi sila sumunod, hindi na natin problema. Kaya lang, tayo, mga tatay, mga nanay, hindi ba nakakalungkot ang nakita natin yung mga anak natin mapahamak? Tatay, nanay, di ba? Nakalungkot yun. Kaya dapat gawin natin. Responsibilidad. Sabi dyan, sawayin, may pumaling 13, verse 13. Sabi dyan, sabi mo sa kanya, habang palangusan ng kanyang sambayan, sapagkat hinayaan niya nagpastanganin ako ng kanyang mga anak. So tayo mo, malaki po yung responsibilidad natin mga magulang. Pag hindi natin sinaman yung mga anak natin sa mali ng kanyang ginagawa, mapapahamak sila. Alam niyo po nang binabasa ko ito, nalulungkot po ako. No? Kasi, baka mamaya, kung mismo personal mo baka mamaya kung hindi mo napapansin yung mga anak ko o yung mga apo ko, hindi ko nasasabihan, mapapahamak sila, magdidisgrasya sila. Bakit? Hindi ko ginawa yung tungkulin ko eh. Pag hindi natin ginawa yung tungkulin natin bilang tatay, bilang lolo, malaki po yung pwedeng mangyari sa kanila na makahamak po sila. Kaya again, kung nagiging mga anak po natin, yung apo ko, makinig kayo, ng apo ko. Kaya makulit kuminsan ang lolo, kaya makulit ang tatay, ayaw namin kayong mapahamak. Ayaw namin kayong madisgrasya. Ayaw namin yung ating punto na kayo ay mawalan ng lahat ng bagay kung anong meron kayo. Sana nakikinig yung mga apo. Nakikinig yung mga anak. No, hindi ito sinasabi dahil sinasyan mo lang kayo. Ito po yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Malungkot po sa partang nanay at tatay na yung anak mo mapahamak, di ba? Meron ba ba dito nanay at tatay na to ay yung anak ko madidisgrasya? May gano'n ba? Wala! Malulungkot ka talaga. Tama? Mga nanay at tatay, masaya ba tayo kung nadisgrasya ang anak natin? Di ba hindi? Kaya, mga anak, mga apo, huwag kayong magtatampo kapag kayo ay nasasabihan. Hindi namin ginagawa itong mga bagay na ito kung kasi na wala kaming magawa. Nagtitrip lang kami. Gusto lang namin, may masabi kayo. Parang mapalis yung laway namin. Hindi ganun yan. Kaya namin sinasabi ng mga bagay niya kasi meron kaming nakikita sa inyo na hindi nyo ginagawa. At ayaw namin mapahamak. Mga tita, dahil kayo mga tita, tito, may mga pamangkin kayo. Alam nyo na yung tama at mali. Kailangan sabihin natin. Yung mga pamangkin natin. Kaya lang, mabalik tayo. Hindi mo mababanggit itong mga bagay na ito kung tayo mismo, hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin. Ano doon? Mag-set tayo ng example. Balikan ko. Pag sinabi natin sa anak natin o sa apo natin na huwag maglalaro ng cellphone habang kumakain. Habang kumakain, ang tanong, tayo ho ba hindi natin ginagawa yun? Kasi kung ginagawa din natin yung maniwala mo kayo, hindi sila maniniwala doon sa sinasabi natin. Hindi sila maniniwala. Bakit? Kung yung lolo ko yung tatay ko pag kumakain, yung cellphone, makikita mo. Naglalagay pa ng pumano habang kumakain Kasi para sa akin po, isang banal na gawain po yung pagkain. So dapat bigyan po natin ng pagpapahalaga. Kung yung masamalit na pagkakataon hindi natin masabi, mukhang may problema tayo. O kaya nasasabi na natin, hindi natin ginagawa. Mga tatay, nanay, sinasabi natin sa anak natin na dapat mag-meditate ka ng salita ng Diyos. Ang tanong, tayo ba mismo nag-meditate tayo? Hindi sila maniniwala. Hindi sila maniniwala sa sinasabi natin kung di natin ginagawa. Dapat makita nila, yung tipong, hindi ka lang magbabasa. Nandiyan ako, kailangan magbasa ako. Hindi ganoon. Kaya nakatingin sila kay hindi, nagbabasa ka dapat, nagme-meditate ka. Hindi dahil nakatingin sila. Tandaan po natin, ang meditation ng Word of God, pinapakita natin sa ating Panginoon na Lord, gusto kitang kausapin. Gusto kong marinig sa iyo kung ano yung revelation mo sa akin. So again, may vision na binibigay ang Diyos dito sa
mga bagay na dapat nating gawin. Tuloy mali, meron yan. Kasunod yan. Verse 14. Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ang anumang handog ng kalapastangan ginawa ng sambahayan ni Eli. Kasi during those times, akala nila pag may nagawa kang mali, magbigay ka lang, mag-offer ka lang, mapapatawad ka lang. No. Kapag may ginawa tayong mali, sigurado may consequence. At ang isang tungkulin natin bilang mga leader ng tahanan, sabihin natin sa anak natin kung ano yung dapat. Kaya lang, hindi mo magagawa ang isang bagay kung hindi mo ginagawa ito. So kapag totoong lingkod ng Diyos, hindi mo pwedeng walang revelation o pangitain na ibibigay sa Lord. Palaging meron yan. No? Lahat gusto na natin talang ibigay ang the best para sa atin. Pangatlo, tingnan po natin, bakit mayroong tinatawag na vision para sumunod sa kautusan. Gawa 26:19. Sabi dyan, dahil dito, Haring Agripa, hindi mo ko sumaway sa pangitain mula sa langit. Ano ba yung pangitain ni Pablo? Ano ba yung pangitain ni Pablo? Tingnan po natin. Ayan, Gawa 9:1-5. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino ng lalaki o babae na matatagpuan yung kaalim ng daan ng Panginoon. Kasi, balik ko muna. Kasi at that time, si Paul na pangalan ni Saulo, hindi pa siya lingkod. Dumating yung time na talagang pini-persecute niya yung mga mananampalataya. Gusto niya ipapatay. Ganun po kasama si Paul na Saulo pa lang ng dati. Tingnan natin. Nagdakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na siya lungsod, biglang kumislap sa paningin niya isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at gamit niya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusin? Verse 5, sino po kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus, ang iyong inuusin. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka, pumasok sa lungsod at ako'y sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. So, mayroong ginawa ang ating Diyos, no? Para nagbigay ng pangitain para itong si Saulo magbago ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi ko po alam, iba-iba po yung pagkakatawag sa atin dito. No? Iba-iba. Maaring sa pangitain o maaring may nagbahagi sa atin. Pero palagi, kung sino man yung nag-share sa iyo, may pangitain na nakita yan. May mga advance na nakita yan na pwedeng mangyari. Kaya ang salita ng Diyos, advance sinasabi niya kung ano yung mangyayari. May pangitain. Ang pangitain, may vision siya na darating na tayo makakasama ka niya. Maglilingkod sa Panginoon. Alam niyo mo, pagkagaling yung attitude, nag-iibang po yung pananaw mo dun sa mga tao na gusto mong bahaginan. No? At sabi po, kasunod yung gawa. Tingnan mo natin kasunod. Ayan. Kaya nga po sinabi ko kanina, binibigay ang pangitain para talagang sumunod tayo doon sa inuutos sa Panginoon. Ano ba inuutos sa Panginoon sa ating mga mananampalataya? Ayan na. Ano sabi dyan? Go and make disciple. Win and make disciple. Anong ginawa ni Pablo? Tingnan natin. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga Hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi tumalikod sa kanilang kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. So, ibig sabihin po ito pala yung inutos ng Lord kay Pablo. Actually, ito rin po yung gagawin natin. Bakit? Maraming mga tao dapat makita natin, ma-visualize natin,
na yung mga tao mapapahamak. Paano mo sinasabi ito? Yung kasama mo sa bahay, yung nanay at tatay mo, yung mga kapatid mo. Hindi ba naman sa isip mo minsan na alam mo na ano ang pwedeng mangyari sa kanila kung hindi sila magsisisi at tatalimod sa kanilang kasalanan? Ano mangyayari sa kanila? Mapapahamak sila. Madidisgrasya sila. No? At kapag hindi natin ginawa ito, accountable po tayo. Baka akala natin gano'n lang yun, accountable po tayo. Hindi natin ginawa yung dapat natin gawin. Of course, hindi ko sinasabi na pag napunta sila sa impyerno, kasama ka. Hindi yun. Kundi, yung puso mo, gigaya-gayasin ng Panginoon. Malulungkot ka dahil alam mo na mapapahamak. Ewan ko lang. Naisip daw ba ninyo yun? Yung nanay at tatay mo, kung di makakilala kayo. Yung kasama mo sa bahay, kapatid mo. Yung anak mo. Yung nanay at tatay mo. Mapapahamak pag hindi sila tumalik at magsisi sa kanilang kasalanan. Ang tanong, anong ginagawa natin? O nagkakasya na tayo? Hindi ko sinasabi masama. Lord, sana makakilala sa Panginoon. Tanggapin ka bilang sariling Panginoon. Okay yan! Pero, tandaan natin, dapat meron tayong gagawin. Anong gagawin natin? Kailangan sabihin natin sa kanila yan. Hindi naman nila alam yan eh. Hindi na naiintindihan. Kailangan maunawaan nila. Kaya namin makitain eh. Pinapakita sa atin kung ano yung ating gagawin. Nag-meeting po kami noong Webes. Ano niyo po? Ilang gabi na po ako, paano kaya po sa ganito nangyari? Ay, alam ko lang kasama ko. Nagising po ako, hindi ko alam kung bakit nagigising ko ng ganong araw. Buti na nabasa ko nga po ito. Alas 3 magigising ako. Magugulat ako yung mensahe na dapat sasabihin ko, parang dito. Nililibig sa akin ng Lord. Pero higit sa lahat, sinasabi ng Panginoon, mag-win ka pa ng tao. Ako po, ang ginagawa po natin hindi ito paramihan. Ano paramihan? Kailangan mag-promote ng church para good. Tapos papakita natin pictures, FPCP. Hindi po yun. Ang sa akin po, ang pinakagusto ko po mangyari, lahat ng mga pupunta rito, talagang ibigay ang buhay sa ating Panginoon. Makakilala. So pag nakakilala ang bawat isa sa atin, hindi ba dapat ito yung magiging natin? Goal natin, na mawin yung mga tao madalag mo rito. Hindi parang na mapuno yung bakante na upuan, hindi yan. Kasi hindi naman po yun ang dahilan kung bakit tayo nag-i-exist. Nag-i-exist tayo dahil gusto natin yung mga tao makakilala. Bakit? Ayaw natin silang mapahamak. Babalikan lang po tayo na sa ating ano po ba yung tingin natin sa mga tao? Ano po ba yung tingin natin sa mga kasama natin sa bahay? Ano ang tingin natin sa mga kasama natin sa eskwela? Kasama sa trabaho? Meron pa ba tayong concern sa kanila? Naisip po ba natin kung anong pwede mangyari sa kanila? Pag hindi sila tumalikod at nagsisi sa kanilang kasalanan, mapapahamak ang bawat isa. Ang tanong, okay lang ba sa iyo? Wala kang gagawin na action? Ipag-pray mo lang ba yun? Ako palagi ko lang ko sa iyo, pumasok ako sa isipan nila. Minsan may nagsasabi sa akin, Pastor, nakapagod yan, magsalita ka dyan sa mga pulis. Totoo pa, kaya sa akin, kapagod ka dyan, hindi yan makikinig dyan. Oh? Alam mo yung buhay ng pulis? Alam mo yung buhay ng pulis? Alam mo ba yung isipan? Alam mo ba yung puso nila? Alam mo yung isipan nila? So bakit ka magsasabi doon na walang pag-asa talagang alam mo nila yung mga negatibo na iniisip sa pulis? Pero hindi po yan eh. Inilalagay ng Lord sa puso natin na dapat magkaroon tayo ng concern sa kanila. Kaya nag-ano po ako dito, sana nakasama ko kayo. Sinama ko ng meeting. Kasi hindi ako pwede hindi ko sabihin eh. Ako mismo inaano ng Lord na kailangan sabihin ko ito. Sama niyo po sa prayer.
Kailangan i-adjust eh. So magkakaroon po ng service dito sa church na ito. Ng 6:30 ng gabi hanggang 7:30 ng gabi para sa mga pulis. Dito sila pupunta sila rito. Mag-aaral kasama ko. Kaya kung sino yung mga kalalakihan na merong willing kayo na gusto nyo sumama, welcome na welcome. O kahit kababayan din, may babae ng mga pulis eh. Welcome na welcome po ang bawat isa. Bakit po natin gagawin ito? Para magkaroon ng programa sa church? No. Kaya gusto natin ito, gusto natin mabago yung mindset tsaka yung puso nitong mga pulis na dito. Oh, sabi nga nila, yung mga pulis doon na nandito sa Pateros, mababait na raw. Yun is, totoo ba? So magiging totoo yun kung talagang mas malalim ituturo natin sa kanila ang salita ng Diyos. May nagsabi na naman, Pastor, nakakapagod yan. Talagang ang maglingkod kay Lord, nakakapagod. Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, totoo yun, nakakapagod. Nakakapagod talaga. Pero tanong, matutuwa kaya si Lord kapag ginawa natin yun? Sa tingin nyo? Matutuwa si Lord. At kapag natuwa sa Lord, bibigyan niya tayo ng extra strength. Pag gugulat ka, bibigyan ka ng lakas. By the way, isa sa mga bait o parang pain, ang balak ko, nagpe-pray, pagkatapos ng service, may kainan. Kahit konti. Kahit konti magkain lang. Kahit lechon lang, saka yung amunado, yung butido, konti lang. Alam niyo po nung kinukwento ko ito? Meron ng isang tao na hindi po ng puso. Ang sabi niya, sige Pastor, sagot ko palagi yung isang ulam. Yun yung wala naman ako sa iyan. Ano, siniyan ko lang sa kanya, ganyan. Sige Pastor, sagot ko isang ulam. Sabi ko, wow, ano kayang ulam niyo? Alam mo na, baka mga sardinas. Anyway, kahit sardinas pa yung ano, ang malaga, meron kagad na comply na gusto niya. Mag-aan daw siya. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil, wala na. Ewan ko lang, sino mo nanonood sa inyo ng service natin sa online? Nakakapanood. Hindi po tayo humihingi ng pera doon, wala pong mapapasulit, hindi ako humihingi ng pera doon. Diba? Kasi ganyan sabi ng iba na, ay, si Pastor kaya ganyan. Ano yan, parang nakadikog ng pera. Hindi po tayo nangihingi. Bakit? Mayaman po yung Diyos natin. Mayaman yung Diyos natin, po-provide niya lahat ng pangangailangan. The more na may ginagawa tayo kay Lord, the more. Kaya pag mayroong vision, mayroong provision. Bakit? Kasi si Lord, provision siya. Dahil provision siya, siya din na magbibigay ng provision para sa kailangan magpatuloy ang gawain. Sino po sa inyo nito yung ginigilaw? Turning ko. Sino to, ginigilaw ka? Di ba damit? Again, sasabihin ko po sa inyo, hindi mo sa magmamalaki ito, pero ibang mamalaki ko na. Dito po sa Pateros, isa tayo sa pinakamaganda ang setup ng church natin dahil sa ganitong atmosphere. Malaki ang parking natin. Yung iba, alam niyo ba, yung ibang church na kasama natin dito? Yung ibang sasakyan ng masama nila, natotow. Tayo hindi tayo natotow dito dahil ang dami nating parking. Yung kanila, walang aircon. Ang pinoprovide lang pamaypay. Tayo, balak natin mag-provide dito na magbigay ng jacket. Kaya sabi mo sa katabi mo, willing ka ba magbigay ng jacket? No? Magbigay ng jacket. Ang lamig eh! Tama ba? Ang lamig! So, kaya nga nagulat ako, nilagbuka kami. Ewan ko, sino ba nagbukas ang electric fan? Ang lamig na nga. May nagbukas ang electric fan eh. Bahala ko mamaya, bugbugin ko yan. Giligilaw na nga ako dito sa harap. Binuksan pa yung electric. Joke lang po yun, baka mamaya. Bugbugin pa na ako ng pastor, nila ako magsisipa sa linggo. Hindi ko alam kung sino nagbukas. Pero lamig na eh. Hindi ka pa ginigilaw kung sino man yung nagbukas. Ang lamig na, hindi ka pa ginigilaw. No? Eh yung iba, gusto naman magdala ng jacket pa, nagbukas ka pa ng electric fan. Eh kung kilala ko, sabihin ko, kapal ng balat mo. Hindi ka ginigilaw, sabi ginigilaw na. No? So sa madalit sabi, lahat ng ginagawa natin para makawilan tayo.
Hindi lang po yan. Sabihin nga po ninyo, ano pa? Salamat po sa tatlo. Ako sabi ko, ano pa? Yan. Yung mga estudyante dito sa SAIS, nakausap na po namin yung teacher. Magsiset na lang po tayo ng araw. Magkakaroon na po ng pag-aaral dito yung mga bata. Yung gathering, pero at this time, hindi lang dahil para maglaro, party-party, hindi. Talagang iluluhod po natin at talagang itatanim natin sa kanila ang salita ng Diyos. Maganda po yung comment ng mga coordinator. Totoo yun. Kaya lang, sabi nga nila, tama yung sinasabi, na yung mga kabataan natin dito, gagamitin kayo. Kaya lang, ang tanong, willing ba kayo magpagamit ng mga kabataan? At pag nagpagamit kayo, kailangan magkagamit-gamit talaga kayo. Bakit? Paano yun? Una-una magbibigay ka ng time. Anong time? Time para mag-meditate ka ng Word of God. Bakit? Kasi yun yung promote natin eh. Tama? Paano mo ipopromote ang isang bagay kung hindi mo ginagawa? Ang ganito, ang tanong, mga kabataan, nagme-meditate ba kayo ng Word of God? Araw-araw. So kung hindi mo ginagawa yan, paano mo isi-share yan? During sa sabi mo, ay dapat kayo nagbabasa kayo ng Bible araw-araw. Ang tanong, ikaw ba mismo nagme-meditate? So paano mo ibabahagi yan? Excuse mo na sa wala gagamitin ko napaka-plastic mo naman. Kung sasabihin mo, dapat nagme-meditate. Ikaw sa loob ng 1 linggo, 2 beses lang eh. Sabihin nga po natin, kakahiya. Kakahiya. Kakahiya ba yun? Talagang kakahiya yun. Ipo-promote mo, mag-meditate ka ng Word of God araw-araw, tapos sa loob ng 1 linggo, 2 beses ka lang. Kailan yun? Tuwing linggo tsaka Wednesday. Then the service, babasahin mo. Hindi ko gano'n. Ang meditation ng Word of God, ikaw mismo, personal mo yun. Tatanong ko po kayo. Yung mga nandito sa praise and worship, yung nandito sa praise and worship, araw-araw mo talaga yung bakit devotion. Isa lang ang tumakot ang amen. So, ibig sabihin yung iba, pagsinipan ko pag nagising ng maaga. Again, dapat maging sa akin yun. Lahat ng tumatayo dito sa praise and worship, dapat araw-araw nagbabasa kayo, nagme-meditate kayo. Hindi ko sinasabi na buong araw. Araw-araw. Kahit 30 minutes, 1 oras, siyempre, the longer, much better. So kapag hindi niyo ginagawa yun, nakpo. Delikado yan. Ayan, sa praise and worship, yung sinasabihan ko lahat, praise and worship, dapat araw-araw yan. Kasi, gagamitin kayo, isa sa kayo sa mga gagamitin, para mangaral. Of course, hindi natin gagawin yun mga sa praise and worship. Hindi natin gagawin yun for the sake na kasi mangangaral na rin ako. Hindi yun. Kaya mo gagawin yan, kasi yan ang kailangan natin gawin. Actually, hindi lang sa praise and worship, lahat tayo bilang disipulo ni Kristo, dapat araw-araw nag-devotion, nag-meditate. Sino pong naniniwala kailangan gawin niya ito? Sa apat. Ulitin ko to. Sino pong naniniwala kailangan gawin natin ito? Kailangan gawin po natin yan. Pag hindi natin ginawa yan, maniwala po kayo. Si Lord ang gagawa ng paraan para alisin ka kung saan ka man nandun. Bakit? Kasi yun yung tungkulin natin eh. Yun ang iniwan ng ating Panginoon ng kanyang huling abilin. Ano kanyang huling abilin? Go and make disciples. So kapag hindi natin ginagawa yan, hindi natin nagagawa yung Great Commandments. Great Commandments yun. So dapat, itong tao na ito, malaki sa utak natin, dapat meron akong mawiwin na tao. Kung maaari, invite mo, dalhin mo rito. Pag hindi mo nagawa yun, something
is wrong. Bakit? Ibig sabihin, okay lang sa'yo. Itong mga tao ito ay mapahamak. Sa totoo lang, matrabaho yan. Matrabaho yan. Actually, hindi man mahirap eh. Tama? Hindi siya mahirap. Napakahirap. Kasi una-una, marami kang gagawin. Una-una, parang ganito, nandito tayo sa papel. Eh kung yung in-invite mo, kaya nga po, hindi practical na yung kasabihin mo sa akin, pastor, may sinisira naman. Oh, okay, bumuti. Gusto ko nga saan galing dito sa'yo. Oo, mabuti yan. Taga saan mo siya? Batangas. Ang hirap nun. Ano linggo-linggo susunduin ko para tayo mo rito. Alas 2 pa lang madaling ako, alas ka na rito para sunduin mo yun. Ano yung ko sabihin? Kung saan ka na malapit dito? Malapit ng bahay mo. Wala ka bang kaibigan? Ano kaibigan mo? Kaklase mo ng high school. Kaklase mo ng elementary. Kasama mo sa trabaho. Kasama sa eskwela. So kapag hindi natin ginagawa ito, sayang. Hindi natin nagagawa pala yung tungkulin natin. At kapag hindi natin nagagawa yung tungkulin natin, ano tawag doon? Masakit po doon. Ano yung sabihin doon? Sabihin ko pa ng diretso, wala kang pakinabang. Masakit po yan. Pero yun mo yung totoo. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang tungkulin natin eh. Meron tayong madadala kay Kristo. At kung maaari, madala mo rito sa church. Huwag na po natin gawin yung excuse. Hindi. Yung sinisiran ko kasi taga-Pangasinan eh. Layo naman ang sinisiran mo. Wala ka na kasama sa trabaho. Meron po. Kaya lang, taga-Cubao. Paano nga naman isasama? Hindi yung kapitbahay nyo. Sino po rin mayroong kapitbahay? O wala kang pakiyang kapitbahay? Di ba? So, kailangan maisip po natin itong mga bagay na ito. Bakit? Hindi po tayo binibigyan ng Lord ng pangitain o the sake na pakitaan lang tayo. Kaya tayo binibigyan ng pangitain ng Lord dahil alam niya, kailangan natin ito para makita natin, ma-realize natin na kailangan natin marinig o maihayag ang mensahe sa atin para makinig tayo at gawin natin kung anong sinasabi at higit sa lahat, gawin natin, sumunod tayo sa inuutos sa bawat sa atin. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y mananalig. Tinatawagan ko po ang praise and worship para tayo po'y pumikit, tayo mananalig. Lord, ang lahat po ay tinawag at tinatawag po ngayon para kami makagawa, makakilos, maaring sa aming pagtulog. Kaya pag dumating Lord yung mga sinasabi mo po sa amin, huwag kami matigas sa ulo. Bagkus gawin namin kung anong sinasabi ng iyong salita. Huwag namin hayaan na masayang yung pagkakataon na binibigay mo po sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pagkakataon ito, sa araw na ito, meron kang mga bisyo na pinapakita sa bawat isa sa amin. Gusto mong ihayag ang iyong mensahe at hayain mo, Panginoon, na maging attentive kami. Hindi ko po alam. Maaaring mamayang gabi o sa sitwasyon, sirkunstansya, magpakita ka po sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na maging sensitive kami. I-analyze namin yung sinasabi po ng Isaiah. Hindi po rin yung gusto, Panginoon, na maratili kami sa sitwasyon na taga-nood lang, taga-upo lang, dahil hindi yun ang inutos po sa amin. Ang inutos po ninyo sa amin ay go and make disciples. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa mensahe ito sa umagang ito, makita ma-realize namin kung ano yung tunay na tungkulin namin bilang inyong mga lingkod. Bilang disipulo po ninyo, ito ang nararapat po namin gawin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na habang kami ay mayroong panglakas, na kami po'y makakakilos,
na kami po ay makakapagsalita ng maayos at kami, Panginoon, ay pinapahayagan mo ng iyong mga salita na huwag namin sayangin ang pagkakataon ngayon. Kapatid, sa oras ito, maaaring may mga bagay na bumabagabag sa iyo kung paano gagawin itong gawain ito. Napakasimple, kapatid, kagaya ng ating pinag-aaral, na gustong-gusto ng ating Panginoon ihayag ang kanyang kautusan. Ang kailangan lang natin, makinig tayo ng gusto at suriin natin ang gusto. Tignan natin mismo sa kanyang mga salita kung ito ba yung sinasabi o talagang ito nga po talaga ang inuutos sa Panginoon. Hindi tayo ihilitaw ng Santong Espiritu. Bagkus, kailangan lang i-verify natin sa pamamagitan ng kanyang salita kung itong kalooban ng ating Panginoon. Kaya noon, sa mga oras ito, hayaan niyo po, Panginoon, na maging maliwanag sa amin. Kung alin mga vision na pinapakita mo po sa amin, maging maliwanag sa amin na ito nga po ay isa sa mga kaparaanan para palakasin namin ang aming sarili sa pamamagitan mo ng iyong salita, hindi lang sa pamamagitan ng makinig kami, gawin namin kung anong inuutos sa iyo. Kagaya kay Samuel, kung meron kaming hindi naiintindihan, pwede naman direct kapitan namin sa iyo. Sabihin namin sa iyo, Lord, ano ba ang ibig mo? Ano ba ang mga inuutos mo? At kagaya kay Saul, kay Paul, hindi siya naging matigas sa ulo. Nung sinabi ninyo kung ano yung mga dapat gawin, sumunod siya, ginawa niya sapagkat ito ang nararapat. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa mensahe ito, maging bukas ang aming isipan, ang aming puso, at gawin namin ang sinasabi ng iyong mga salita. Lord, sa mga oras ito, aawitan ka po namin, magpupuri kami, dinala mo namin, Panginoon, isa ito sa mga paraan para magbigay kami ng pagpupugay at bigyan ka namin ng kasiyahan sa pamamagitan ng awitin ito, tungin mo sa aming isipan, sa aming puso, ang mga awitin ito. In Jesus' name. Amen. Nanatili po tayo mga kayo. Awitin po natin ang Diyos. Yeah.
Lord, totoo yun. Yung aming ginamit na yan, ikaw ang aming joy. Dahil yung joy na yan, pinapakita mo sa amin sa maraming kaparaanan. Yung pagpapala na meron po kami, Lord, isang kasiyahan na ito. Isang kagalakan ito. Pero, itong joy na ito, temporary, kung kami nakabase lang, doon sa mga material bagay na meron kami. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang maging joy namin ay siyang joy po rin. At ang joy para sa inyo, Panginoon, na ang lahat ng tao ay maligtas, na ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaugnayan, at ang lahat ng tao ay tanggapin ka bilang sarili, Panginoon, at pagsigtas at pagsisihan ng kanilang mga kasalanan. Lord, salamat. Dahil kami una nakaranas sa mga bagay na ito. Talagang enjoy na enjoy namin ang lahat ng bagay dahil sa ginawa namin. Pero marami sa paligid namin, kailangan pa rin maranasan itong joy na meron po kami. Kapatid, sa oras ito, maaaring physically meron kang karamdaman. Ito yung pagkakataon, sabihin mo sa Panginoon, kung ano yung nararamdaman mo sa oras ito. Physically. Yes. Hingin mo sa Kanya kung meron mo ng physical karamdaman. Gusto ng Diyos ibigay ang joy sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagalingan sa physical mo karamdaman. Yes. Tanggapin mo pagaling ng physical, galing sa aking Panginoon. Emotionally, may problema ka. Mga tao na nakasalamuha mo, lalo-lalo ang pamilya mo, asawa mo, magulang mo, anak mo, kapatid mo, kasama sa bahay, sa trabaho, sa school. Lord, tulungan niyo po na matuto kami magpatawad at matuto rin kami na humingi ng tawad kung kami may nagkamali. Sapagkat dito po, nabubuo ang joy kapag wala kaming sama na nung kung kanino magtama. Lord, tulungan po makalaya ang bawat isa sa bawat gawa ng kalaban na hindi kami mapalapit doon sa mga ginagawa ng kalaban. Bagkus, magtatagumpay kami dahil kasama ka po namin. Financially, itong taon ito maaaring nahihirapan ka, pero hindi siya yung Lord yan. Patuloy ka lumapit, patuloy kayo lumapit kay Lord. Saliksikin natin kung ano sinasabi ng kanyang salita. Dahil gusto ng ating Panginoon, iparanas sa atin ang ibig sabihin ng joy sa sitwasyon na tayo ay pinagpala. Kaya patuloy tayo lumapit sa Kanya, hiningin natin sa Kanya ang mga bagay na ito. Sa buong isang linggo, nagawain po namin doon, muli kinukupit po namin. Dahil lang po namin, Panginoon, na kailangan namin ang iyong gabay para again, maramdaman namin yung joy sa lahat ng aming ginagawa. Sa trabaho man, sa eskwela man, tunay na mag-set kami ng mabuting halimbawa at tunay na sa pamamagitan nito, mag-i-enjoy kami sa lahat ng aming gagawin sa buong isang linggo. Sa aming kapatid, nagpili mo ng kaarawan o maling anniversary, patuloy, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa, patuloy na ang araw ng kaarawan ay maging daan ng pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo dahil pinuntunan mo, binigyan mo ng extension ng buhay ang bawat isa o maaaring ang pagsasama ng mga kasama. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Pilipinas, pagpalain mo po ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente, hanggang sa pinakamabagong nanunungkulan sa gobyerno, para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin na may takot po sa iyo. Ang kapulisan, mga sundalo, magawa pa nila ng tungkulin para patuloy ang peace and order sa ating bansa ay maging maayos. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi,
ang sino magpala sa Israel ay inyong pagpapalain. At sa umagang ito, Panginoon, kagaya ng aming pinag-aralan, umaasa po kami itong mga susunod na mga araw o mga panahon, makikita kami, makakakita kami ng mga vision na nanggagaling sa iyo para lalo po kami ma-encourage na gawin kung ano man yung mga pinagagawa mo po sa amin. Kaya ngayon pala, Panginoon, salamat po sa iyong Espiritu Santo na ibubuhos mo sa bawat isa upang kami patuloy na magtagumpay sa lahat ng aming gagawin sa buhay na ito. Lord, muli, maraming salamat po. Salamat na ng gagawin mo sa amin itong mga darating na araw dahil alam po namin na gagawin mo lahat ng bagay na ito at mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na ibigay po natin yung pagpapala sa bayan.